Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1461. Malumanay na pinalakpak ni Roy ang kanyang mga kamay sa sandaling matapos na siyang magsalita. Tulad ng ginawa niya, halos 100 bansang J na elite ang sumugod. Ito ang mga gwardya ni Roy, ang bawat isa ay nakasuot sa isang taekwondo na damit. Halatang sila ang mga masters ng taekwondo, maingat nilang pinalilibutan si Roy, na inilalagay siya sa gitna ng karamihan. Lumabas sila, na nagdadala ng nakamamatay na hangarin. Binuksan nilang lahat ang safety pin ng kanilang mga baril, na parang naghahanda upang harapin ang isang mahusay na kaaway. Kaagad pagkatapos, isang tao sa isang itim na taekwondo na balabal ay dahan-daw ang lumakad palabas ng villa. Sa kanyang mga kamay ay isang roll ng mga bendahe, na pagkatapos ay nakabalot sa parehong mga kamay. Tumingin siya ng husto sa kay Harvey, ang kanyang mukha ay hindi masasabi at solemn na ekspresyon. Isa siya sa 3 banal ng taekwondo, si Gilbert Park. Kasabay nito, isa pang lalaki sa isang taekwondo na damit ang lumitaw sa likuran nina Harvey at Ethan. Ang kanyang makapal na daliri ay nakabalot sa isang bote ng alkohol. Parang nakakagulo siya, katulad kay Gilbert, pinalabas din niya ang isang nakamamatay na hangarin. Isa pa siya sa 3 banal ng taekwondo, ang Drunken Master. Siya at si Gilbert ay kilala bilang mga banal ng taekwondo, at nagtataglay ng lakas sa antas ng Diyos ng digmaan mismo. Ngayon, dumating sila sa kay Harvey mula sa magkabilang panig, isa sa harap, at ang isa sa likuran. Isang nakakatakot na bagay, nang makita ang mga ito, sa wakas ay hinalinhan si Roy. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey ng isang malamig na titig. Prinsipe York, sa palagay mo ba talaga na ang Southlight ay kabilang sa iyo, at sa gayon maaari mong gawin ang nais mo? Wala akong oras upang husayin ang mga account sa iyo tungkol sa bagay sa auction dati. Gayunpaman, lumapit ka sa akin. Sa totoo lang akala mo ba mahina ang Star Table? Nagsalita si Roy sa isang alipin na tono, at ang kanyang ekspresyon ay tumugma sa kanyang mga salita. Ang tugon ni Harvey ay pantay na nagyayelo. Tumigil sa pagbubuga ng basura, Roy. Ang iyong mga salita ay walang kahulugan. Kung ayaw mong mamatay ngayong gabi, pagkatapos ay hayaan si Cynthia. Kung may nangyari sa kanya, ipinapangako ko sa iyo, lahat ng tao dito ay mamamatay. Ang tingin ni Harvey ay mas malamig kaysa dati. Cynthia Zimmer. Ilang sandali, si Roy ay may naalala. Tapos, tumawa siya. Oh, nakikita ko kaya't narito ka upang hanapin siya. Hindi ko inaasahan na ang babaeng nahuli ko ng random ay napakahalaga sa sikat na si Prince York. Sa una, nais kong ibigay siya sa aking mga kalalakihan matapos kitang patayin. Dahil nais ng aming dakilang Prinsipe York na makita ang kanyang hipag na labis, pagkatapos ay maawain ako at bibigyan ka ng isang pagkakataon. Naging solemn si Roy. Malamig siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan, pumunta at ilabas ang maliit na babae na iyon. Sa una, habang si Stray Dogs ay sumusunod sa kay Harvey at kumukuha ng mga snapshot sa kanya na may malapit na relasyon sa isang grupo ng mga kababaihan. Plano ni Roy na kunin sina Mandy at Yvonne, sa kasamaang palad, ang dalawa ay mabigat na binabantayan. Ang paglapit sa kanila ay susunod sa imposible, sa huli, nagpasya si Roy na kunin si Cynthia. Ginawa niya lang ito sa isang kapritsyo, hindi niya naisip na ang hipag na ito ay napakahalaga kay Harvey. Biglang naramdaman ni Roy na mayroon siyang isang trump card sa kanyang mga kamay. Lumitaw si Cynthia, na halos hinaltak ang kanyang buhok. Nabuhay siya ng komportableng buhay mula noong bata pa siya. Kailan pa siya nagdusa ng ganitong uri ng malupit na paggamot? Walang balak si Roy na tretuhin siya ng malumanay. Hinawakan niya ang leeg ni Cynthia at sinampal siya ng husto. Sigaw, maliit kang babae, sumigaw ng malakas. Makikita namin kung ang iyong bayaw ay masama sa iyo. Isang nakatago at baluktot na ngiti ang nakikita sa mukha ni Roy. Siya ay may mataas na posisyon sa bansang J, at nagbigay ng isang pambihirang katayuan sa Star Table.
Gayunpaman, patuloy na nasasaktan ni Harvey ang kanyang reputasyon ng gabing iyon. Ang pagpatay ni Harvey sa lahat ng 4 na Masters ng Antas ng Langit, si Roy na dinala sa kanya ay katumbas ng pagpapahiya sa kanya. Ngayon na nagkaroon ng pagkakataon si Roy na maibalik ang kanyang dignidad, tiyak na hindi niya mapipigilan, tinakpan ni Cynthia ang kanyang mukha, nakasuot ng hitsura ng kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit nais ng mga masasamang tao na ito na ilayo siya, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, na parang nahanap niya ang kanyang huling paraan. Tumingin siya kay Harvey at tinawag siya sa isang mababang tinig, kapatid na lalaki. Ang mga mata ni Harvey ay napuno ng nakamamatay na hangarin nang makita niya ang hitsura ni Cynthia. Wala ring puso si Harvey na mapang-api ang kanyang hipag. Naglalaro ng apoy si Roy. Huminga ng malalim si Harvey at sinabi ng mahina, "Cynthia, okay ka lang." Pinilit ni Cynthia ang isang ngiti. Buti na lang, brother-in-law. Maingat na pinag-aralan ni Harvey si Cynthia. Alam na maayos siya, sa wakas ay nakaramdam siya ng kadalian. Mabuti yan, dadalhin kita sa bahay. Si Cynthia ay sumalampak sa kanya ng isang kaaya-aya ng ngiti, naramdaman ng parehong kalungkutan at masaya sa parehong oras. Agad na damaloy ang luha sa kanyang pisngi, kaagad pagkatapos, nag-alala na puno ang kanyang mukha. Kapatid na lalaki, mapanganib ang lugar na ito. Hindi ka dapat dumating. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Napakaganda, kamangha-manghang. Gumagawa ka ba ng isang soap opera? Maaaring isipin ng mga taong walang anumang pahiwatig na ikaw ay mahusay sa autumn fairy tale. Isang tagalabas na katulad ko ay halos sumabog sa luha na nanunood sa inyo. Sa palagay ko dapat akong magdagdag ng higit pang drama para sa iyo. Pumalakpak si Roy sa kanyang mga kamay habang tumatawa siya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Harvey na magsalita at agad na binigyan si Cynthia ng 2 malupit na sampal. Namula ang bibig ni Cynthia, at nagsimulang maging asol ang kanyang mukha. Napatigas ang boses ni Harvey. "Roy, huwag mo itong gawing labis. Sobra na ito. Napansin mo lang ngayon. Ito ang ginagawa ko. Kung hindi mo gusto ito, pagkatapos ay halika at patayin mo ako." Tumawa si Roy. "Maaari mo ba itong gawin? Nararapat ka ba?" Walang kaparirikan. Yumangal si Harvey, mukhang nais mo ng kamatayan mula pa noong una. "Ano, gusto kong mamatay?" Tumawa ng malakas si Roy, ang kanyang tono ay puno ng pagmamataas. Hinailan niya ang buhok ni Cynthia at lumakad sa harap ng karamihan. Muli niyang binigyan siya ng 2 pang sampal at hinimok si Harvey, gusto kong mamatay. Ngayon nasaktan ko ang maliit na babae na ito. Hindi ka ba isang taong may kakayahan, Prince York? Kung gayon, halika at patayin mo ako. Halika." Ang bansang J-Elite lahat ay nakangisi sa eksena na naglalaro sa harap nila. Nang makita ang lahat ng makapangyarihang si Harvey na pinigilan at napalakas, naramdaman nila na nakabawi na sila sa kanilang mas maagang katapangan at kumpiyansa. "Galit ka sa akin. Lahat kayo ay kailangang mamatay ngayong gabi." Nanganganib si Harvey, mas malamig ang kanyang mga mata kaysa sa anupaman. Biglang bumagsak ang temperatura ng lugar ng ilang degree. Maraming mga walang malay na nanginginig, isang pakiramdam ng kakilakilabot na gumagapang sa loob nila. "Kumbaga, hindi ko inaasahan na maging mapagmahal ka. Alam ba ng iyong asawa ang tungkol dito, York? Kung ginawa niya, hindi mo ba iniisip na papatalo ka sa kamatayan?" Hinawakan ni Roy ang leeg ni Cynthia, mukhang mapang-uyam. "Mahalaga ba sa iyo ang maliit na babae na ito? Pagkatapos hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan." Isang abnormal, baluktot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roy. Tumawa ang kanyang mga subordinate, lahat sila ay nagbigay ng mapang-uyam na mga tingin. Tiyak na malakas si Harvey, na nakikipaglaban sa mga kalalakihan ni Roy. Ngunit sa huli, siya ay nasa ibabaw lamang ng kanyang ulo at labis na labis sa kanyang sarili. Si Harvey ay nagsalita, "Sasabihin ko ito sa huling oras. Pakawalan mo siya." Pwe. Si Roy ay dumura sa lupa at nanloko, lumuhad at dilaan ng malinis. "Bibigyan kita ng 1 minuto upang isipin ito. Alinman na dilaan mo ang aking laway upang malinis,
o papatayin ko si Cynthia. Kinuha ni Roy ang isang baril, binuksan ang safety pin, at itinutok ito sa noo ni Cynthia. Kapatid na lalaki, huwag kang lumuhod. Hindi mo ito magagawa. Paano mo hahayaan ang malupit na ito na mang-insulto sa iyo ng ganyan? Nakikita ng pagbabante ni Roy sa kanyang mahal na kapatid-in-law, si Cynthia ay tumulo ang luha. Masama ang pakiramdam niya at naawa siya kay Harvey. Paano miinsulto ang isang taong mapagmataas na tulad ng kanyang bayaw? Lumuhod, sigaw ulit ni Roy. Dilaan ito ng malinis. Nakakatawa ang kutis ni Harvey. Dahan-dahan, humakbang siya pasulong, sinabi ni Cynthia, brother-in-law, huwag. Huwag. Napaluha siya. Hindi siya bobo, at nakikita na tiyak na may kalamangan sina Harvey at Ethan. Kung hindi man, sa paraan ng pagtatrabaho ni Roy, hindi niya kailangang gamitin siya upang bantaan sila. Ngunit ngayon, ang kanyang bayaw na lalaki ay kailangang magdusa ng labis na kahihiyan para sa kanya. Kailangan pa niyang bumaba. Naramdaman ni Cynthia na parang naluluha ang puso niya. Sa wakas ay alam na niya na ang kanyang bayaw ay tunay na mabuti sa kanya, at siya ay hindi mahihiwalay sa kanya. Nakikita si Harvey na humakbang, naglalakad papunta sa lugar kung saan dumura si Roy, isang pangit na ekspresyon ang sa kanyang mukha. Ngumisi si Roy. Pagkatapos ay hinayla niya ang gatilyo ng baril sa kanyang kamay. Bang! Bumaril siya sa gilid ng paanan ni Harvey. Okay, lumuhad ka lang dito. At dilaan itong malinis. Itinuro ni Roy ang baril sa kanyang kamay kay Ethan, na ang kutis ay parang kakilakilabot. Malamig niyang sinabi, ikaw si Ethan Hunt, ang longsword warrior, tama. Itapon ang iyong sandata at lumuhod sa akin. Clank! Dahan-daang pinakawala ni Ethan ang espada sa kanyang kamay, at nahulog ito sa lupa. Pagkatapos ay dahan-daang lumuhod siya, nag-ulong ang mukha niya. Tumawa si Roy sa tanawin. Magmadali at lumuhod, kahit na ang longsword warrior ay nakaluhod. Ikaw ba ay mahusay, Prince York? Lumuhod ka ngayon. Kapatid na lalaki, huwag. Huwag mo akong pansinin. Kung mamatay ka, magtatapos ako kahit na mas masahol kaysa sa kamatayan. Kapatid na lalaki, humihiling ako sa iyo. Huwag lumuhod. Maaari mong patayin siya upang maghigantay sa akin pagkatapos kong mamatay. Ayokong minsalto ka bago ako mamatay. Mas gugustuhin kong mamatay sa isang disenteng paraan. Sinabi ni Cynthia na mapait, na nababalisa. Sumasakit ang kanyang puso sa pagkakita sa kanyang bayaw na pinapahiya ng iba na tulad nito. Sampal. Nang makita ni Roy si Cynthia na nagsasalita ng labis, sinampal niya ulit siya. Sa oras na ito, tinamaan siya ng gusto kaya't nanghina siya sa lugar. Pumalakpak si Roy at lumingon kay Harvey. Walang nakakaabala sa iyo ngayon. Lumuhod sa akin. Ang natitirang bahagi ng bansang J-Elite ay nalulugod sa kay Harvey. Upang pilitin ang taong tulad ng mamamatay na ito sa pagsusumit, ang kinatawan na si Garfield ay talagang kamangha-manghang. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang mga tao ng mahusay na bansa bago si Roy, sila ay mga kulang lamang, dapat silang lumuhod. Okay, luluhod ako. Sa sandaling ito, dahan-daang lumuhod si Harvey. Sumabog si Roy sa tawa, ngunit tulad ng malapit ng lumuhod si Harvey, si Ethan, na hindi lubusang lumuhod, tumayo at lumuhod patungo sa kay Harvey. Kinuha ni Harvey ang kanang paa at tumapak sa kamao ni Ethan, na gumamit ng lakas ni Ethan upang sumulong. Si Harvey ay tumalo ng higit sa 100 na mga elite ng bansang J. Mabilis siya, ang mga elite ay walang oras upang mag-react. Parehong si Gilbert Park at Drunken Master ang ekspresyon ay nagbago ng sabay. Mag-ingat kayo, ang ekspresyon ni Roy ay naging pangit. Hindi niya inisip na si Harvey ay maglakas loob pa ring pigilan sila kahit na sa ilalim na ng mga sitwasyong ito. Kahit na ang lahat ng mga elite ng bansa J ay sumigaw ng magkakaisa, hindi nila mapigilan ang mangyayari. Ang ilan ay hinayla ang gatilyo, ngunit ang lahat ng kanilang mga armas ay nabigo. Mabilis ang bilis ni Harvey, at mabilis siyang huminto sa harap ni Roy. Sampal, bumagsak ang figure ni Roy,
at agad niyang sinalakay si Gilbert ng sampal. Isang bakas ng paghamak ang sumalampak sa mukha ni Gilbert, at malapit na niyang talunin si Harvey. Gayunpaman, mas mabuti kung hindi siya gumawa ng pagkilos. Kapag ginawa niya, agad siyang napuno ng kawalan ng pag-asa. Mabilis lang si Harvey. Tulad ng malapit ng gumawa ng hakbang si Gilbert, ang sampal ni Harvey ay nakarating na sa kanyang mukha. Si Gilbert ay naglabas ng dugo, at ang kanyang katawan ay umikot sa lugar. Itinutok ni Harvey ang kanyang kaliwang kamay sa tuktok ng ulo ni Gilbert at pinilipit ito ng bahagya. Bas again. Ang taong ito, na isa sa 3 banal ng Taekwondo, ay nahulog sa lupa kaagad at namatay ng walang kabuluhan. Tumalon ulit si Harvey, at ang kanyang figure ay nakarating mismo sa harap ni Roy. Hindi sinasadya ni Roy na ilagay ang kanyang arma sa noo ni Cynthia, ngunit siya ay masyadong mabagal. Sampal. Sinampal siya ni Harvey ng madali. Pagnanakaw ng aking hipag. Sampal. Ginagawang lumuhad ako. Sampal. Nararapat ka ba? Sampal. Ang karamihan ng tao ay natulala. Mabilis na nagbago ang lahat, halos lahat ay hindi makareact. Marami sa mga subordinate ni Roy ang natakot. Hindi sila makapaniwala sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi nila inaasahan na ibabalik ni Harvey ang sitwasyon sa isang solong hininga lamang. Kahit na ang isa sa 3 banal ng Taekwondo, si Gilbert Park, ay agad na pinatay niya. Hayaan ang kinatawan Garfield, hinihiling mo ito. Si Drunken Master, na nasa likuran, ay sumugod sa isang pangit na hitsura. Gayunpaman, inangat ni Ethan ang kanyang espada mula sa lupa gamit ang kanang paa. Sa sandaling nagmamadali si Drunken Master, hinawakan ni Ethan ang hawakan at binansagan ang talam. Umiling si Drunken Master. Isang madugong linya ang lumitaw sa pagitan ng kanyang kilay. Dahan-dahan siyang nahulog sa isang ekspresyon ng lubos na kawalan ng paniniwala. Ang mga elite sa paligid ay agad na napinsala, at walang nang ahas na sumulong. Prince York, mahusay ka. Kahit na si Roy ay hinawakan sa leeg sa ngayon, hindi siya nagpanik. Sa halip, sinaksak niya si Harvey ng kalahating ngiti. Palagi kong naisip na sina Ethan Hunt at Tyson Woods ang iyong pinakadakilang taga-suporta. Tila na minamaliit kita. Ikaw ang pinakamalakas. Nakatitig si Harvey kay Roy. Kalmado ka pa rin kahit na sa puntong ito. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? O sa palagay mo ay may isang taong makakapagligtas sa iyo ngayong gabi? Si Roy ay nanloko. Ito ay dahil alam kong hindi mo ako mapapatay. Hindi ako basura tulad ni Steve Lee at Cam Lee. Ako ang alagad ni Wallace Park, ang numero 1 lalaki sa Taekwondo. Ang pagpatay sa akin ay hindi lamang magdudulot sa iyo ng kasawian, ngunit hilain mo rin ang mga tao sa paligid mo. Magkakaroon ng madugong kaganapan sa buong Buckwood, maging sa buong South Light. Maaari mong makuha ang mga kahihinatnan. Hindi ako ito ang tumitingin sa iyo, walang sino man ang maaaring magdala ng mga kahihinatnan. Bukod sa pagsampal sa akin ng ilang beses, ano pa ang maaari mong gawin? Patayin mo ako. Mayroon ka bang mga bayag upang gawin iyon? Kabanata 1465. Ngumiti si Harvey nang walang pakialam. Para sa akin, kung may tao akong nais patayin, walang mga taong makakapihil sa aking papatayin. Kahit na ang Diyos ay hindi may iligtas ang sinumang nais kong patayin. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa 3 palapag ng vilya. Bata, wala kang karapatang makipag-usap sa ganoong paraan. Nabigla si Roy. Pagkatapos ay sinabi niya ng excited, Brother Mark. Sa wakas ay narito ka na. Isang lalaki na halos 27 o 8 taong gulang ang lumitaw. Matangkad siya, at nagbihis siya ng isang suit. Nagpakita siya ng matinding pagmamataas, na parang wala siyang pakialam sa anumang bagay sa mundong ito. Siya ang pinuno ng 3 banal ng Taekwondo, si Mark Duane. Siya rin ang unang alagad ni Wallace Park, pati na rin ang nakatatanda kay Roy. Tiningnan ni Mark si Harvey ng isang nagyayelo na sulyap. Hayaan ang aking junior na umalis at iwanan ang babae. Pareho kayong magputol ng isang kamay at isang paa bawat isa pagkatapos.
Pagkatapos lamang ay hahayaan kitang hindi masaktan. Tumawa si Harvey. Ikaw, kahit na nandito ang iyong Panginoon, hindi siya maglakas loob na sabihin ang lahat. Galit na galit si Mark. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Umiling-iling si Harvey. Pareho kayong lahat. Ngumiti si Mark ng malungkot. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Hayaan ang aking junior. Kung hindi, magtatapos ka ng masama. Ang kamay ni Harvey, na nasa leeg ni Roy, ay nanatili pa rin. Sumagot siya ng walang pakialam, maraming tao ang nagbanta sa akin, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay namatay sa huli. Bumagsak ang mukha ni Mark. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang pasulong at sumigaw, hayaan siyang umalis. Nang kumilos si Mark, isang malakas at pumipilit na hangin ang nag-urong kay Harvey. Sa sandaling ito, pinilit ni Harvey ang puwersa sa kaliwang kamay. Bas again. Biglang binaluktot niya ang leeg ni Roy. Ang dugo ay damaloy mula sa sulok ng bibig niya. Nanginginig ang kanyang katawan ng sabay, at nakabukas ang kanyang mga mata. Ang kawalan ng paniniwala ay kumulay sa kanyang mukha. Ang lahat ng mga ekspresyon na ito ay halo-halong sa isa sa hindi masasabi na panghihinayang. Sa wakas naintindihan na ni Roy na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, at siya ay lubos na mali. Palagi niyang nakikita ang kanyang sarili bilang isang malaking shot mula sa bansang J. Kahit na si Prince York ay hindi kayang papatayin si Roy kahit gaano siya nagagalit, isinasaalang-alang ang buong sitwasyon ng Buckwood. Hindi mahalaga kung may kinalaman ito sa kita o pakikipaglaban ng Star Stable, dapat manatiling buhay si Roy. Kahit na ang isang tulad ni Prince York ay nangangailangan ng pagkakaroon ni Roy. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang kanyang buhay o kamatayan ay isang bagay na walang gaanong pakialam si Harvey. Bukod dito, si Harvey at ang kanyang subordinate ay nasa kanyang teritoryo, napapaligiran ng mga tauhan ni Roy at nahaharap sa presyon ni Brother Dwayne. Talagang nang-ahas si Harvey na patayin si Roy. Ito ang pinakamalaking maling pagkakamali ni Roy. Umiling-iling si Harvey, at ang bangkay ni Roy ay nahulog sa lupa ng mahina. Hinayaan ko na siyang umalis. Gusto mo bang ilayo siya ngayon? Kahit na ang isang malaking shot tulad ni Mark Dwayne ay natigilan sa eksenang ito. Ang mga elite ng bansa J sa kasalukuyan ay natigilan din. Tila, wala sa kanila ang maaaring maniwala na talagang gagawin ni Harvey ang sinabi niya. Ito ay si Roy Garfield, ang kinatawan ng sangay ng Star Stable sa Great Country Age. Oo naman, ang kanyang katayuan ay bahagyang mas mababa kaysa kay Peter Lee. Kahit na namatay ang isang tulad ni Cam Lee, kahit gaano pa nagagalit ang Star Stable, hindi sila gagantay. Gayunpaman, naiiba ito para kay Roy. Ang pagkamatay ni Roy ay magiging sanhi ng mga malalaking kahihinatnan. Maaaring magdala si Harvey ng gayong mga kahihinatnan. Mabilis na nag-react si Mark. Lumala ang kanyang kutis at sinumpa niya, mapahamak ka, York. Ang pagpatay sa kanyang junior sa harap niya. Si Harvey ay tiyak na hindi nagpakita sa kanya ng anumang paggalang.